naman, Carla, gaya ng pinag-usapan, sisimulan natin yung panayam natin ngayong umaga para alamin yung lagay ng Minds in Geosciences dyan sa may Calabarzon. Kaya ngayong umaga, mga boss, makakasama natin ang officer in charge ng Geosciences Division ng Minds in Geosciences Bureau. Walang iba kundi si Mrs. Socorro Hernandez. Good morning, ma'am. Alright, ma'am. So firstly, pag narinig natin itong geosciences and yung iba't ibang terms pa nakalakip nito, medyo ano siya, parang very technical or scientific yung dating niya, lalo na sa mga ordinary citizens natin. So ano po ba yung kahalagahan nito? First muna, ang geology deals with the science of the earth, yung anong klaseng bato, anong meron ng bato, pag-aaral tungkol sa bato, ito ba'y mahina, marupok o buong-buo, massive. Paano ito, saan ka pwedeng, in relation to geohazard assessment, dapat ba dito tayo magtayo ng mga bahay, buildings na malalaki, mga ganong bagay. Alright. At saka yung sa edad ng bato. Kailan ito namin. Alright. So sa inyo rin po ang mga din po nag-a-approve ng mga resettlement area, am I right? Tama po ba? Sa inyo din po yun. So ano-ano po ba yung mga standards niyo? How will you know na hindi po ito prone sa mga aksidente at mga kalamidad katulad na lang po ng bagyo at mga landslides? Oo. Katulad nung nangyari sa Cherry Hills, after the Cherry Hills, dito nagbigyan ng emphasis ang geohazard assessment. Kasi nga, yung sa Cherry Hills, naging man-made yun eh. Kinat nila yung dalisdis, yung slope ng bundok at tapos nawala ng suporta sa paanan kaya bumigay. Plus yung klase pa ng bato. Mahina ba ito? Meron ba itong clay? Kasi yung pag may clay, hindi siya impermeable siya, hindi nag-slide siya pag nababasa. So, yun nga, kailangan alam mo yung klase ng bato ng papatungan mo, papatungan ng structure. Ito ba'y bitak-bitak, structural control kung tawagin namin. Alright, ma'am. So ma'am, pag pinag-uusapan natin itong geohazard assessment, ito yung pag-aalam sa lahat ng, of course, yung area mismo, kung ano yung mga possible na mga hazards na mangyari. So beforehand, bago gumawa ng mga establishments, let's say, nagko-consult po muna ba yung mga constructors po sa inyo? Oo. Katulad nga ng sabi ko, nagsimula ito sa Cherry Hills. So lahat ng land development dumadaan sa MGB para i-assess ng mga geologists kung ito'y po pwede. Kung halimbawa may nakikita silang problema, kung ang proponent may ganong kalaking pera, pwede naman niyang gastusan. Pero andun pa rin yung risk, andun yung possibility na, andun yung hazard, pwedeng magkaroon ng landslide, pwedeng bumigay, o kaya bahain. Doon pumapasok yung tinatawag nating mitigating measures. Right. So napag-usapan na nga po natin itong Cherry Hills. Bakit po ba may mga lugar na madaling madali ng mga landslides? Ano-ano po ba yung mga factors nito? Kasi ang bansa natin talagang tumatakbo ang Philippine Fault dyan mula Mindanao hanggang norte, no? Tapos ang ating mga bundok matatarik. Meron din naman, hindi naman lahat ng bato matigas, may mahihinang klase. So yun dun sa Cherry Hills, katulad ng sabi ko nga, bulubundukin siya pero hindi nila nilagyan ng kaukulang mitigating measure nung pag-cut nila nung sa paanan ng bundok. Plus yung klase pa ng bundok mahina at dapat nilalagyan ng kaukulang fundasyon. Alright. Okay, ma'am. So, ever since right after Cherry Hill, lahat na po ng mga developments sa iba't ibang parte sa buong Pilipinas, tama. meron na pong license po ba na dapat makuha or certification from your office? Hindi kami nag-i-issue ng certification. We do the assessment and then we give out the report. Yun ang tinatawag naming geohazard assessment report or investigation report. Pero definitely, ma'am, right after that incident, wala na pong sumunod, no? Hindi mo bihira naman, na lang po? bibihira naman, pero katulad nga na sabi ko, after the government part na magbigay ng geohazard investigation report, ang mga proponents,
kailangan kumuha ng private geologist para mas detalyado yung pag-aaral dun sa project. Kasi kami naman parang guidelines lang kung ano yung dapat na pag-aralan ng private geologist. Alright, so we're speaking about the projects na nga po. Ano-ano pa po ba yung mga yung proyekto? Ano-ano pa po ba yung proyekto ng MGB? Sa MGB marami. Andyan yung MINAP, andyan yung sa Geosciences. Pero nakatuon kami sa aming division, nakatuon kami sa Geosciences lang. For every geohazard assessment, kasi nakafocus ngayon ng gobyerno sa geohazard assessment kasi maraming ang kalamidad na dumadaan sa atin. So kailangan masabi namin kung saan yung landslide prone at saan yung hindi. So doon nakafocus ang mostly ng aming project several years na, 2 years ago na. Kasi meron yung unang hazard assessment, geohazard assessment, nag-start yun ng 2006, tapos natapos ng 2010, naging 2011 naman yung 1:10,000. So, doon kami nakaano ngayon. Marami. Pagka ng geohazard assessment, nagbibigay kami ng IEC. Kasama sa geohazard assessment namin yung pag-assess ng relocation sites, evacuation sites, at pinatitingnan na rin ng Department of Education yung mga eskwelahan. Kung dapat bang silang panil doon or dapat i-relocate din yung eskwelahan. Yes. Oo. Alright, ma'am. Ma'am, nabanggit niyo po yung IEC or yung Information Education Campaign. So, ma'am, alamin naman po natin yung estado po ng IEC dyan naman po sa may Calabarzon. Kamusta po ba? Every when niyo po binibigay itong IEC? After each assessment ng bawat munisipyo, doon pa lang, sa barangay captain pa lang, nabibigyan na namin sila ng kaukulang information. And then, rin namin na after matapos lahat ng barangay, di munisipyo na yon, nagko-conduct din kami ng IEC. Alright. So, laging merong IEC plus pera pa dun yung request ng mga mayors, ng mga munisipyo, kung meron silang mga pagkakataon na pwede kaming imbitahan. Katulad kagabi, andun kami sa first regional meeting ng Vice Mayors League. So, nagbigay din kami ng talk, ang Pag-asa at saka OCD. Ayun, nag-share din sila ng mga informations na pwede nilang i-ano. Alright, ma'am. So, Cora, maybe you can give us tips. How will we know na our place, kunyari kami lilipat, how will we know na yung lugar po namin is safe? Po ito lapitin ng mga landslide nga po, for example? Usually, ang sinasabi naming safe ay yung flat areas. And then, malayo sa bulubundukin, no? Sa paanan, lalo na sa paanan. Kasi doon ang baksak ng debris materials, yung mga lupa at bato. Alright, ma'am. Ma'am, let's go back to the programs and projects na sinusulong siyempre ng grupo po ninyo, ma'am. No? Ma'am, so we heard na may mga scholarships and capacity buildings nga po na ibinibigay. So, ma'am, usually, sino po ba yung pinaka-target audience natin para dito? Pagdating sa scholarships, meron yung sa kasi limited na nga ang mga geologists na nagsiserve sa government kasi kadalasan na napapirate sila ng mining companies o at saka sa abroad, sa oil, ganyan. So, tinatarget namin yung mga gagraduate ng high school, binibigyan namin ng scholarships para after the scholarships, makapag-serve naman sila sa gobyerno. Tulong din sa kanila, lalo na yung walang pang tuition, at least meron silang career kung gusto nila yung geology. Pero lahat naman ng ino-offer namin na scholarships dun sa mga applicants, sinatanggap naman namin. Serve naman sila. Ngayon, para naman ma-enhance capacity building, meron ding mga offers from abroad, katulad ng Korea, sa Kigyam, for capacity building, para magkaroon sa mineral exploration, sa GIS, sa hydrology, sa geology, sa groundwater. So, isa yun sa mga sinusuportahan ng gobyerno at ng Ako, magandang programa yan, no, Jules? Pero maybe to wrap up our conversation, maybe you can give a message to our viewers. Katulad nga ng nilalagay namin, kailangan alerto po tayo para walang peligro.
Kailangan alam natin kung ano yung kinatatayuan natin at wag pong matakot magtanong. At sumunod, halimbawa man na na-identify na ito ay hazard prone, sumunod naman po tayo para wala po tayong casualties. Right. Para makaiwas naman tayo sa mga aksidente. At maraming salamat po, Ms. Socorro Hernandez, ang OIC ng Mines and Geosciences Geosciences Division lang. Alright.